umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi po mga kapatid. Narito na naman po tayo para sa ating daily devotion. So, ang atin pong devotion ngayong araw na ito ay matatagpuan sa Deuteronomy 31 verse 6. Sabi doon, "Be strong and of courage, do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you." Amen. Ito yung time na ito yung sinabihan ni God na si Joshua ang susunod na magiging leader ng mga Israel. Patawid na sila ng Jordan River dito. Yung time na to, Joshua, syempre hindi pa niya alam, si Moses, magsasabi sa kanya dito si Moses. So, sa buhay natin, nakaranas na ba tayo ng tipo na parang bigla kang na-assign as, sabihin natin na officer in charge, or bigla kang na-assign na ikaw yung magli-lead, ikaw yung magte-take charge para sa susunod na sa team pag naka-leave yung boss natin o yung leader natin. So, minsan pagka gano'n nabibigla tayo, ramdam na ramdam natin yung yung nervyos, ramdam na ramdam natin yung stress kasi nabigla ka. Because nangyari ito sa akin, kaya maganda rin tong verse na to kasi nangyari to sa akin this year, February, I think, March yata. Yeah, March. Nangyari sa akin noon. Nag-meeting kami sa opisina, and then out of my knowledge also, biglang isa ako sa dalawa na-appoint kasi yung team amin hati sa dalawa. So, yung isa other half is nililid nung isa, yung other half is nililid nung isa. So, ako yung isa ako sa napili na, glory to God, kasi isa ako sa napili sa susunod na magiging in charge pagka nakalib yung leader namin. So, nagulat ako, tapos thinking na 3 years pa lang ako sa company, knowing yung iba na mas matagal na sa akin, parang kung sa mga babae taas kilay, parang ganun pa. Pero bigla ako nagkakaba, bigla ako ninervyos, bigla akong ramdaman ko yung pressure. Pero naalala ko nung time na yon, nung after nung meeting na yon, na-remind ako ng Panginoon. In the first place, napunta ako sa trabahong yun kasi background lang is hindi ako nag-apply. Ang Panginoon kumilos, bagsak ako sa interview, hindi ako nag-apply. Tapos nung na-subject na ako sa interview, nung in-interview ako, alam ko bagsak ako sa interview kasi yung mga tinanong sa akin, yung mga requirements nila is hindi ko na-meet. After 1 week, tinawagan ako, hired ako. Sabi ko, Lord, how come? Then kaya ako naalala yun, yung time after na meeting is, ang sabi sa akin ng Panginoon, ang nilagay sa puso ng Panginoon, hindi naman ako naglagay dito sa posisyon na ito. Ang Panginoon nagbigay sa akin. So definitely, kung nilagay niya ako dito, may purpose ako at siya ang kasama ko. I have to be to walk on the plano ng Panginoon and have courage. Kasi kung natanggap ako sa sarili kong galing, kung natanggap ako sa sarili kong abilidad, definitely yung strength na sinasabi ditong be strong, yung strength nun is mag-rely ako doon sa ability ko, doon sa galing ko. Pero dahil hindi bagsak nga ako, hindi ko na-meet lahat. So, ang reliance ko talaga is sa Panginoon kasi dinala niya ako dito sa posisyon na to, sa trabahong to. Then yung courage, kasi sa interview talagang panel interview, talagang ninervyusin ka talaga. Makikita mo kung ikaw yung interviewer ko, makikita mo na may nervyos ako. Pero dahil ang Panginoon ang naging ang nagdala sa akin, nung after ng interview, I could rely yung courage na binigay niya sa akin through faith, dahil hindi nga ako magre-rely sa aking strength, magre-rely ako sa Panginoon. So that reminds me of this verse na sa buhay natin, dapat ma-remind tayo na ang reliance natin, ang strength natin, hindi nanggaling sa abilidad natin, hindi nanggaling sa kakayahan natin, kundi dapat nanggagaling sa Panginoon. Dapat ang courage natin, hindi courage dahil malakas ang loob mo. Ang courage natin is nanggagaling lang sa Panginoon. Nanggagaling dahil alam mo may courage ka to face it, because alam mo na ang Panginoon nagdala sa iyo, you have a purpose, ang Panginoon ang kasama mo. Tandaan natin, you can only have courage and strength pag alam mo na ang kasama mo ay ang Diyos. Dahil pag ang pinaniniwalaan lang natin ay ang sarili natin, na doon tayo hugot ng strength at courage, technically we will fail. Kaya, yun lang po ang iwan ko sa inyo.
rely on God. Kahit anong situation, anong harapin natin, courage, just rely on God dahil kasama natin siya. Yun lang po. Shalom. God bless.